talaga. Nakita niyo yung ginawa ng Panginoon. Oo. Alam niyo kapatid, yung milagro ng Diyos, maliit, malaki, milagro yun. Kaya nga nung gumalaw, nagtanawa ko. Kasi talaga kanina hindi. Yung mga hawak pa ng kainan, nakuha ko. Parang may ilong kuhiti ko na. Kaya ito, Siyempre na. nakapatong din ang kamay ko sa ulo mo kapatid para bigyan ka pa ng energy na nakasa na. Oh, Win, yung paa. Kilos mo kapatid. Oh. Hangina po, bago po kami dumating dito sa ospital, hindi po na igagalaw, hindi na ikikilos ang kanang paa ni Brother JR. O ngayon, pagkatapos po nating pahiran ng langis, tungan ng kamay, pag-pray sa Panginoong Jesucristo, eto na po, pinapakita po sa atin. Humikilos na po, naigagalaw na niya ang kanyang kanang paa. Praise the Lord po, purihin ng Panginoon. Amen. Amen. Brother JR, ha? Ito. Ano yan, 12-11? Lagyan, sige. Sige pa. Dapat dito ka, dyan natin pa mauyo. Dito ka, upo mo. Buwa ka mara. Andito ka. Hinahanap mo ba ang isang makabuluhang usapan tungkol sa pananampalataya at mga issue sa lipunan? Tara na sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago, isang natatanging programa kung saan tinatalakay ang mga kasalukuyang issue, panlipunang usapin at mga bagay tungkol sa pananampalataya. Live tuwing Martes at Huwebes, 9:30 hanggang 10:30 ng gabi sa Facebook at YouTube. No topic too heavy, no question too small. Mula sa balita hanggang sa Biblia, sabay-sabay nating unawain. Kaya iset nyo na ang inyong alarm at samahan kami sa Talakayan. Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago, live sa Facebook at YouTube. Disclaimer, this video is for educational and informational purposes only. The views expressed are personal opinions and experiences of former MCGI members. We do not intend to defame or attack any group, belief system, or individual. All references to doctrines or practices are shared in good faith. We respect everyone's right to believe and encourage viewers to think critically and do their own research. Harassment, hate speech, and cyberbullying are not tolerated. Any copyrighted content used falls under fair use for commentary and education. The creators are not liable for how this content is interpreted or used. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study dito po sa ating programa Ang Mabuting Daan, Worldwide Bible Study, sa Facebook Live, sa YouTube Live. Ngayon po ay Huwebes ng gabi ng July 17, 2025. Tayo po ngayon sa kalooban ng Panginoong Diyos, nagsasagawa po ng ating live na Bible study mula po rito sa lungsod ng Baliwag, sa lalawigan ng Bulacan. Ang ating pong Bible study ito ay napapanood dito sa Pilipinas at ng mga nasa abroad sa pamamagitan po ng Facebook Live at ng YouTube Live. At sa gabi pong ito, tayo po ay nasa ating segment na Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Mas maaga na po nating inuumpisahan itong segment na ito para hindi na rin po tayo masyadong
mapuyat, hindi na po tayo masyadong gabihin ng pagtatapos ng ating Bible study dahil iniisip din natin ang ating mga kasama sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Yung iba po ay pumapasok pa sa trabaho, yung iba naman po ay sa eskwelahan, yung mga estudyante. Kaya atin na pong inuumpisahan ng mas maaga. Ito pong ating segment na ito, Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie. At kasama natin si Brother Edwin dyan. At atin pong sinisikap na bago mag 11 o'clock ng gabi ay makatapos na po tayo sa ating programa. Para na nga po yung ating mga kasama ay hindi na mahirapan, hindi na sila mapuyat dahil ang marami po ay may mga obligasyon pa kinabukasan. May mga pumapasok sa trabaho, mayroon naman po pumapasok sa mga eskwelahan. Kaya Brother Edwin, ngayong gabing ito, pumati ka na para tayo makapag-umpisa na. Opo, Brother Willie, magandang gabi po sa lahat ng ating mga giliw na taga-subaybay ng Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie. Magandang gabi po sa mga nasa YouTube at sa Facebook Live. Back to you, Brother Willie. Magandang gabi sa iyo, Brother Willie. Sa mga bago palabag po sa ating Facebook page at YouTube channel, kung pwede pong makahingi sa inyo ng favor na kayo po'y mag-subscribe, paki-like and share ang ating mga videos, paki-click ang notification bell nang palagi po tayong mabigyan ng notification sa ating mga live streaming at sa ating mga bagong upload na videos. Sa gabi pong ito, tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating tinatalakay. Topic series tayo, Brother Edwin, yung Church Offering, Biblical ba? Part 2 na dahil noong nakaraang Martes ng gabi, inumpisahan natin Part 1. Ito ay ating tinatalakay dahil nga po doon sa iba nating dating mga kasama sa MCGI na mga exiters na rin. Yung iba ron ay mga manggagawa pa, kilala ko sila, Brad Edwin, ang kanila ngayong tinitindigan, ang kanilang posisyon ngayon, pagka tunay na iglesia, hindi naman kailangan na meron pang church offering. Pagka daw tunay ang iglesia, dapat walang abuluyan, dapat walang ambagan. Kasi nga, dahil sila merong mapait na karanasan, doon sa MCGI, Brother Edwin. Kaya ganyan sila ngayon. Ayaw na nila na meron pang church offering, ayaw nilang may ambagan, may abuluyan sa tunay na iglesia, Brother Edwin. Opo, yun nga po ang kanilang ngayon, kinakampanya, Brother Willie. Oo, at yon, meron silang mga binabasa sa Biblia na yun nga yung ating sinisikap sa ating programa na yun ay mabigyan natin ng paglilinaw, Brother Edwin, dahil nga binabasa nila ang Biblia tapos meron silang mga ibinibigay na mga pakahulugan, mga paliwanag. Yun nga ang delikado Yun doon nga tayo umaagap kasi doon sa kanilang mga ginagawa na yan, pwede rin kasi silang makapagligaw, Brother Edwin. Opo, Brother Willie, magpauna lang muna tayo kasi baka mamaya sabihin tayo nakikipagkagalit din, Brother Willie. Tayo po lang. Ang atin lang wag po silang matawiran ng mga maling turo, Brother Willie, 'di ba po? 'Yan ang ating layunin. Ano po? Alala naman po tayong intensyon na makipagkagalit do sa ating mga kapwa exiters. Ang sa atin lang po wag silang matawiran ng mga maling turo. Kasi po, pag maling turo, Brother Willie, ano ba ang magiging resulta pagka maling turo ang kanilang tinanggap? Ang maling turo kasi makapagpapahamak yan, Brother Edwin. Ikalawang Pedro 2:1 sa magandang balita Biblia na salin, sinasabi doon na delikado yung mga maling turo na yan. Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Yun, ang ating dito concern. Tama na po. Mayroong mga maitawid na mga maling aral, maling turo
na yan magdudulot ng kapahamakan. Kapahamakan ng kaluluwa ang binabanggit dito, Brother Edwin, ng Apostol Pedro. Tama po, Brother Willie. Oo, kaya nga, kagaya nung nasabi mo at nabanggit ko rin nung nakaraan, ay mga kapwa exiters yan hindi naman natin sila, kumbaga, wala tayong intensyon na makipagkagalit, makipag-away. Bagamat may mga ibang mga exiters sa MCGI, nag-aaway-away, di ba? Nagkakaroon sila ng mga usapin hanggang sa korte, balita ko, meron pa mga nagkakadimandahan pa, Brother Edwin. Opo, nakarating na nga po sa korte yung kanilang usapin dahil hindi nila maayos, Brother Willie. Kaya dumaan na sila sa korte para may mamagitan, para malaman kung sino ang may katwiran, sino ang may kasalanan, Brother Willie. Oo, ako kasi, Brother Edwin, sabi ko nga noong mga nakaraan na ako nakakapagpa-unlock na mag-guest sa mga ibang mga programa din ng mga exiters. Ang sinasabi ko sa kanila, sana sila ay mayroong makuha na maganda sa halimbawa na aking ipinapakita. Sana ako bilang ako kapwa rin exiter sa MCGI at mas nauna sa kanila, sana ay mayroon silang matutunan sa aking sa aking mga ipinapakita. Kasi Brother Edwin, nakita mo naman di ba nung dito sa Bulacan iba't ibang mga pastor nga ng mga iba't ibang churches nakasalamuha ko. Pero hindi ko sila nakagalit, di ba? Opo, naging kaibigan nyo nga po yung marami doon, Brother Willie. Oo, napakisamahan ko, naging kaibigan ko pa. At may mga na-share din ako sa mga pastor, yung mga pagkakami magkakasama, tinatanong ako kung ano yung stand ko doon sa ganoong paniniwala. Malaya ko namang naibibigay yung stand ko at walang away na nangyayari. Yun ang gusto ko sanang matutunan din ng ating mga kapwa exiters sa MCGI. Ang paramihin natin, hindi kaaway, Brother Edwin. Opo, yung mga dapat ang paramihin natin, yung mga mahihikayat natin na umalis doon sa MCGI na maging exiters din na kamukha natin. Di ba, Brother Edwin? Yes. Hindi dapat ang hanap kaaway. Brother Edwin, yung mga kapwa exiters, kasi may kanika niya yung karanasan, may kanika niyang pinagdaanan niya sa MCGI, dapat pangunawa ang ating ibibigay. Meron tayong nakikitang kakulangan doon sa ibang mga exiter, hindi naman dapat na bibitawan mo ng salita, na lalaitin mo, tapos iinsultuhin mo. O kaya nga nung nabalitaan ko na may humantong na sa korte ang kanilang mga usapin, sabi ko dapat talagang matuto tayong ibigay ang tamang respeto, ang tamang paggalang sa isa't isa. Kung meron ng paniniwala ngayon yung ibang mga exiters, di ibigay natin yung respeto as long na tayo naman ay nirerespeto rin naman nila, di ba, Brother Edwin? Tama po. Dapat ka po talaga ang mahalaga, Brother Willie. Magkakaiba man tayo ng paniniwala sa ngayon, yung respeto bilang tayo mga tao at mga dating magkakasama, ibigay natin sa isa't isa para walang problema. Oo, nagbigay na nga ako ng halimbawa dyan. Sabi ko, halimbawa ka, kung nasa isang okasyon tayo, may mahabang mesa, kumakain tayong magkakasama, iba-iba yung ulam na ating nilagay sa ating mga plato, Brother Edwin, di ba? Kanya-kanya tayong kuha ng ulam, kung ano ba yung masarap para sa atin, kung ano ba yung paborito natin. Halimbawa ako, yung paborito ko'y kare-kare, sumalo ko sa marami. Pwede namang magsalo-salo sa isang mesa na magkakaiba ng ulam, Brother Edwin, di ba? Opo, kaya lang, huwag mong pipintasan yung paborito ng iba. Yes, oo. Yun lang ang iwasan. Pintasan mo yung ulam noong kasama mo. Kaya yung ulam mo naman pintasan
nila. Di ba? Doon magkakaroon ng pag-uusap pagka nagpintasan na ang bawat isa. Di ba, Brother Edwin? Opo. Basta ano lang, kain lang sabay-sabay. Tapos pagkatapos kumain, edi shake hands, tapos na. Oo. Yun ang sabi ko. Pwede yun na maipon tayo sa isang lugar, kumain tayong magkakasama, iba-iba yung ating ulam na kinakain, nag-uusap tayo, masaya tayo nagkikwentuhan. Pwede naman ako mangyari. At yun nga ang nagawa ko, Brother Edwin, nung ako'y makasama ng mga iba't ibang pastor dito sa Bulacan. Nagawa kong makibagay, makisama. At sa awa naman ng Diyos, wala naman tayong naging mga kaaway dyan sa mga pastor, Brother Edwin. Tama po. Kasi Brother Willie, yung pangyayari niya, merong advantage saka disadvantages na magiging lalabas dyan, Brother Willie. Yun ang aking nakikita dyan. Kasi ako nga nakita ko yung nangyari kay Brother Eli. Si Brother Eli kasi, siya rin naman na nagpaliit ng mundo niya. Pasensya na doon sa mga fanatics pa kay Brother Eli. Si Brother Eli, inaway ang mga pastor. Nagsalita ng masasakit na salita sa mga pastor. Naghahamon pa si Brother Eli ng demanda. Sige, demanda niyo ako. Nung siya dinimanda na ng mga pastor na inaway niya, libel cases. Ayun, di lumiit ang mundo ni Brother Eli. Kailangan ngayon ni Brother Eli, paglalabas siya, may mga bodyguard siya. Kailangan si Brother Eli ang sasakayan ni bulletproof. Kasi nagparami ng kaaway si Brother Eli, Brother Edwin. Opo, hindi kaibigan Ang pinarami, kaagalit ang pinarami niya, Brother Willie. Yes, at yung mga kaaway ni Brother Eli na mga pastor, yung mga inaway ni Brother Eli, idinamay pa niya sa away yung mga miyembro. Opo, ganun nga po ang nangyari, Brother Willie. Oo, dahil galit si Brother Eli sa Iglesia ni Cristo, dapat pagka ikinaanib sa MCGI, magalit ka sa Iglesia ni Cristo, Brother Edwin. Tama, pagka hindi mo ginawa yun, hindi ka legit. Oo, ibang diwa ka. Yun ang tawag, ibang diwa, Brother Edwin. Tama, hindi ka kapananampalataya pag ganun. Oo, real talk lang tayo dito. Sige, yung mga nandyan sa ating mga kasama ngayong gabi sa Facebook at YouTube. O di ba gano'n naman talaga ang tinuturo diyan sa MCGI. Pagkakagalit ni Brad Eli, kaaway ni Brad Eli, dapat kagalit mo rin, kaaway mo rin. Tama. Ngayon, Brother Edwin, tayo may mag-umpisa na dito sa ating pagpapatuloy. Kasi nga, may mga exiter sa MCGI, mga manggagawa pa yung iba doon. Pag sila mapapakinggan, ang sinasabi nila mali na meron pang church offering. Mali na meron pang ambagan sa tunay na iglesia. Noong nakaraan, napatunayan natin na ang tunay na iglesia, tinayo ng Panginoong Jesucristo, naglagay siya ng treasurer, si Jesus Christ. At ang treasurer ay si Judas Iscariote, Brother Edwin. Tama po. Dalawang version po ng Biblia yung ating binasa na nakaraan. English. Treasurer ang lababas, Brother Will. Yung The Voice na translation at yung NLT, yung New Living Translation na mga verses, John 12:6 and John 13:29. Treasurer, letra por letra mababasa. Kasi merong nagsasabing exeter, wala raw mababasa sa Biblia na si Judas Iscariote ay treasurer. Yan nagdudumilat, Brother Edwin, nagdudumilat yung talata. Sana yung exeter na yon na nagsabi na wala raw mababasang treasurer si Judas Iscariote, magbago na ng isip, Brother Edwin. Tsaka hindi siguro nakikinig nung araw kay Brother Eli. Mismo si Brother Eli, binabanggit niya nung araw, di ba, Brother Willie? Kobo si Brother Eli, wala namang nailitaw na talata kagaya nung ginawa natin ito, Brother Edwin. Kaya malakas ang loob niya na tutulan na si Judas Iscariote ay treasurer. Dahil si Brother Eli naman, binabasa nga sa Tagalog, pero lumipat ng iba't ibang salin para mabasa yung treasurer. Walang ganon, Brother Edwin. Opo, walang nailabas na letra por letra na treasurer, Brother Willie.
Kaya naglakas ng loob itong Exeter na sabihin walang bababasa sa Biblia na si Judas Iscariote treasurer. Yan nga, nilitaw ko na. Naipakita na ba natin sa screen? Kayo na mismo po, ang screenshot nyo yan. Kopyahin nyo po yung talata na yan. At patunay na meron kang treasurer, ang tunay na iglesia na tinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito pa lang kumbaga sa boxing, Brother Edwin, tapos na ang boxing di ba? Knockout agad, Brother Willie. Oo, sa linggo boxing ni Manny Pacquiao, Brother Edwin, laban kay Barrios. Ganun ba, Brother Willie? Hindi ako updated ngayon dyan Oo, at kung mananalo si Manny Pacquiao, uli siya champion, Brother Edwin. Sa welterweight division. Meron palang laro sa linggo, Brother Willie. Walang traffic niyan, Brother Willie. Maluwag yan ang ating inaasahan na maganda ang sitwasyon sa daloy ng trapiko sa linggo dahil may laban ng pambansang kamao si Manny Pacquiao. Ngayon, ba tayo napunta dyan? Naalala ko lang yung boxing. Pagka ganyan, parang boxing, tapos na ang boxing, Brother Edwin. Opo. Kasi may nailitaw tayong talata, treasurer si Judas Iscariote. Dalawang talata pa nga yun, Brother. Dalawa pa nga pong version yung binasa nyo, di ba? Kaya ang tunay na iglesia, merong church offering, merong ambagan, may abulo yan kasi meron kang treasurer, meron kang ingat yaman, Brother Edwin. Tama po, kahit sa asosasyon lang, Brother Willie, nung di ba, dito sa subdivision ng ating pinanggalingan, yung kanilang mga, tawag dito, yung mga e-bike na may sidecar. Meron din sila treasurer doon, Brother Willie. May nangungulekta ng butaw doon yung mga toda, di ba, Yes. Ayun nga ito pa, Brother Edwin. Yung isa pang argumento ng mga Exeter na nung daw isugo ng Panginoong Jesucristo yung 12 alagad, sinabihan na huwag magdala ng supot na salapi, Brother Edwin. Opo. Ayun na, ang kanilang pinagbabatayan na talaga kang hindi kailangang merong salapi dyan. Dahil sinabihan nga ang mga alagad na sa pangangaral huwag magdadala ng supot ng salapi. Binasa ko na yung mga talata, Lucas 9:1-3, Mateo 19. Ngayon, sabi ko, hindi lang pinag-aralang mabuti nitong mga Exeter, yung mga talata na yan, Brother Edwin. Opo, at saka laging sila dyan, Brother Willie, padulos-dalos, Brother Willie. Kasi pag binasa mo at inunawa, nung nag-uumpisa pa lang ang pangangaral ng mga alagad, kasama pa nila si Jesus Christ. Kaya may ganoong utos ang Panginoong Jesucristo na ang mga alagad sa pangangaral, wag magdadala ng supot ng salapi, supot ng pagkain. Bakit? Kasama nila ang Panginoong Jesucristo na mag-provide ng kanilang mga pangangailangan. Amen. Tama po, Brother Willie. Di ba? Pagka kailangan ng pagkain, ang Panginoong Jesucristo, di ba gumagawa siya ng paghihimala para makakain yung libu-libong tao, Brother Edwin, di ba? Tama po, di ba nga po yung 5,000 na katao pinakain ni Jesus Christ. Sumobra pa nga lang 12 bakol, Brother Willie. Yes, kaya ba't kailangan magdala ang mga alagad ng supot ng pagkain nandyan yung magpapakain sa kanila, kasama nila si Jesus Christ. Amen. Tama po. Tapos isang pagkakataon noong tinanong si Apostol Pedro kung ang Panginoong Jesucristo ba nagbabayad ng buwis para doon sa templo. Brother Edwin, yung kalahating siklo, buwis para sa templo. Opo. Di ba, ang sabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro, pumunta kay Ika, at magdala ka ng kawil, at meron ikang isda, doon sa Mateo 17, 24 hanggang 27, Brother Edwin. Pag binasa natin yan, ito At pagdating nila sa Capernaum,
ay nangagsilapit kay Pedro ang mga maniningil ng kalahating siklo at nangagsabi, hindi baga pinagbabayaran ng inyong guro ang kalahating siklo? Yung binabanggit dito na maniningil ng kalahating siklo, ito po yung temple tax, buwis para sa templo, Brother Edwin. Ngayon, ano ang sabi? Tuloy ang basa. Sinabi niya, oo. At nang pumasok siya sa bahay, ay pinangunahan siya ni Jesus na nagsasabi, anong akala mo, Simon? Ang mga hari sa lupa, kanino baga sila nanganiningil ng kabayaran ng buwis sa kanilang mga anak baga o sa nangaiiba? At nang sabihin niya, sa nangaiiba, ay sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayoy, hindi nangagbabayad ang mga anak. Tuloy. Tatapat baka katisuran tayo nila ay pumaroon ka sa dagat at ihulog mo ang kawil at kunin mo ang unang isdang lumitaw at pagka naibuka mo na ang kanyang bibig ay masusupungan mo ang isang siklo. Kunin mo at ibigay mo sa kanila sa ganang akin at sa iyo. Ayan, Brother Edwin. Opo. Kailangan makabayad doon sa buwis sa templo, kalahating siklo. Opo. Dalawa sila ni Pedro na magbabayad. Ano instruction ni Jesus Christ kay Pedro? Pumunta sa dagat. Yung kawil, ihulog niya. Tapos, yung isda na lumitaw, Opo. na kakagat doon sa kawil, ibukay yung bibig ng isda, masusumpungan yung isang siklo, Brother Edwin. Opo. Maliwanag po yung ang nakasulat. Sabi, kunin mo at ibigay mo sa kanila sa ganang akin at sa iyo. Yung pambayad yun sa buwis sa templo, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Sabihin, talagang may pera. Oo, may pera doon sa isda, di ba? Opo, opo. Si Jesus Christ, kaya niya sinabihan ng mga alagad, huwag magdadala na supot na salapi. Kasi pagkakailangan ng pera, meron namang paraan si Jesus Christ. Supernatural pa nga, Brother Edwin, di ba? Tama po. Pero nyo, yung isda yung may nasa bibig ng isda yung isang siklo, Brother Willie. Di ba? Ayan, sana natututo itong ating mga ka-Bible study, Brother Edwin. Tama po. 49 sa YouTube Live ang ating mga ka-Bible study. Facebook Live. 8 ang ating mga ka-Bible study. Ayan, nakita nyo po yan mga kasama. Ang ating Panginoong Jesucristo, nung umpisa pa lamang po yung ministeryo ng pangangaral dito sa lupa, kasama yung mga alagad, hindi nila pinoproblema yung pagkain, hindi pinoproblema yung salapi na pambayad, Brother Edwin, dahil nandiyan ang Panginoong Jesucristo, di ba? Tama po, lahat kayang i-provide, Brother Willie, ano pa ba poproblemahin nila? Kaya lang, nung si Jesus Christ paalis na, Brother Edwin, iiwan na yung mga alagad niya. Opo. Alam ng Panginoong Jesucristo pagka siya inaresto, siya hinuli na, siya ipapako sa krus, mamamatay siya, mabubuhay siyang mag-uli, at kailangan na niyang bumalik uli sa langit sa Ama, Brother Edwin. Tama po. Kaya ang Panginoong Jesucristo, iba na yung instruction niya sa mga alagad, Brother Edwin. Yun ang sinasabi ko na time element na hindi na binigyang pansin itong mga exeter sa MCGI, Brother Edwin. Basta sila, nanggigil sila ron sa Mateo 19, nanggigil sila sa Lucas 9:1-3. Hanggang doon na lang sila, Brother Edwin. Hindi pala nila alam, Brother Willie, meron pa palang kasunod na pangyayari yung talata na yun, Brother Willie. Oo, mismong sa Aklat ni San Lucas, 22:35-36. Balikan ko lang yung talata. Ito yung sinasabi kong bagong instruction na ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. At sinabi niya sa kanila, nang kayo'y suguin ko na walang supot ng salapi at supot ng pagkain at mga pangyapa, kinulang baga kayo ng anuman. At kanilang sinabi, hindi. Kasi nga, si Jesus Christ ang nagpo-provide, Brother Edwin, nung kanilang mga pangangailangan. Diba? Opo, kasama pa nila si Jesus Christ noong time na yan, Brother Willie. Dahil nga rito paalis na si Jesus Christ, iiwan na niya yung kanyang mga alagad. Ano ngayon ang kanyang instruction? Tuloy. At sinabi niya sa kanila, ngunit ngayon, ito na ngayon ang sinasabi niya sa mga alagad,
ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito. O, kailangan na palang magdala ng supot ng salapi ngayon, Brad Edwin. Oo, kasi noong una, Brother Willie, wag eh. Ngayon magdala na, sabi. O, kasi nga, ibang tiyempo na kasi. Paalis na ngayon ng Panginoong Jesucristo, maiiwan na niya sa lupa yung kanyang mga alagad, Brad Edwin. Opo, wala nang magpo-provide ng kanilang mga ngailangan. Kaya kailangan, meron silang pambili, Brother Willie. Yes, ang sabi, ngunit ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito. At gayon din ang supot ng pagkain. Kailangan na rin magbabaon ng pagkain ngayon, Brother Edwin. Opo, kasi pagka hindi ka nagbaon, magugutom ka. Magugutom. Hindi kagaya nung nandiyan ng Panginoong Jesucristo kasama ng mga alagad, walang problema sa pagkain. Walang problema sa salapi, Brother Edwin. Di ba? Tama po. So, sobra pa nga, Brother Willie. Sobra pa yung pagkain. Oo. Ito pa sabi. At ang wala ay ipagbili niya ang kanyang balabal at bumili ng isang tabak. Ayan. Nakita ng ating mga ka-Bible study, pati yung mga exeter sa MCGI, yung mga tumututol na sa church offering, sa ambagan, sa abuluyan. O ito, yung pagbabago na sa instruction ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad na mga tagapangaral, mga tagapagturo. Dahil siya'y paalis na, pabalik na sa langit, maiiwan na yung mga alagad niya, kailangan na ngayong magbaon na ng supot ng salapi, supot ng pagkain, Brother Edwin. Opo, yun na po ang kanyang instruction bago siya umakyat sa langit, Brother Willie. Yes. Kaya sa panahon nating ito, kailangan bang gumamit ng salapi ang iglesia, Brother Edwin? Lalong higit, Brother Willie. Sa panahon nating ito, narito pa rin ang iglesia sa lupa, Brother Edwin, di ba? Tama po. Narito pa rin ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Kung sa panahon ng mga apostol, sinabihin na sila ng Panginoong Jesucristo na magdala na ng supot na salapi, supot ng pagkain. Sa panahon natin ito, dapat lalo ka magdala, Brother Edwin, di ba? Tsaka hindi lang supot ang dapat dalhin, sako, Brother Willie. Yan ang sinasabi natin sa ating mga ka-Bible study. Pati yung mga nanonood sa atin na mga exeter sa MCGI, hindi tayo nakikipag-away, ating isineshare itong ating mga binabasang ito, pinagkakalob sa atin ng Holy Spirit para matuto pa rin itong ating mga ka-exeter sa MCGI. Ngayon, tapos na tayo dyan, Brother Edwin. Isa pang argumento nila. Kumbaga, tinitibag natin, Brother Edwin, yung mga argumento na nilatag ng mga exeter sa MCGI na tumututol na sa church offering. Tumututol sa abuluyan, sa ambagan. Ito pa yung isa nilang argumento, Brother Edwin. Dapat ang mangangaral ay may hanap buhay. Dapat ang mangangaral may trabaho. Yun po ang kanilang stand, Brother Willie. Oo, kasi yung iba na mga mangangaral, umaasa sa church offering. Umaasa sila sa ibinibigay ng mga miyembro. Doon sila kumukuha ng kanilang kakainin. Yung mga donasyon, mga binibigay ng mga miyembro, yun ang kinabubuhay ng mga tagapagturo, ng mga mangangaral, Brother Edwin. Opo, parang against sila doon, Brother Willie. Yes, talagang sila na nagpapasasa ang mangangaral. Mga church offering na yan, ginagastos lang nung mangangaral para makakain, para yung kanyang anak ay mapag-aral. Ganon nila pinipicture, Brother Edwin, kasi yung kasi nadinig nila kay Brad Eli, yun ang natutunan nila, Brad Edwin.
Opo, yung ekang mangangaral kinakain sa isang sulok yung yung abuloy, Brother Willie. Oo, at si Brad Eli, ang sinasabi naman niya, ako mga kapatid, meron akong hanap buhay. Ako marunong magbanat ng buto. Di ba si Brad Eli, yung pagtitinda ng lumpia, Brad Edwin? Opo, yun ang kanyang yun ang kanyang dyan sa sumikat, Brother Willie, sa lumpia Oo, di ba? Yan ang kanyang ipinresinta sa mga miyembro na si Brad Eli, nag-aabuloy man ng mga miyembro sa iglesia, hindi kinakain ni Brad Eli. Hindi niya ginagamit para ipambili ng pagkain kasi si Brad Eli kumakain ng sarili niyang meron kasi siyang sariling hanap buhay, di ba? Opo, meron siyang pinagpaguran niya, Brother Willie, kung kumain man siya. At doon pinahanga ni Brad Eli yung mga miyembro na ako mga kapatid, kung ako man ay bibili ng pagkain, galing yung pinambili ko ng pagkain ko sa aking sariling pawis. Nagpatuloy ako ng pawis kasi kami, kwento na ni Brad Eli nung araw bibili kami ng mga panindang gulay dyan sa Balintawak, dyan sa Divisoria, Cloverleaf, yun ang mga binabanggit ni Brad Eli, Brad Edwin Opo. Yun mga yung mga para sa lumpia, yung mga sinasahog doon, Brad Edwin, di ba? Opo, yung mga retaso daw na mga repolyo, gulay, ganyan, Brad Edwin. Oo, hinihingi ko na lang yun. Huwag nyo na itapon niya, ibigay nyo na lang sa akin, di ba? Opo. At yun ngayon ang sinasangkap ko na doon sa lumpiang toge, Brad Edwin. Tama po, nakakarating daw po hanggang kalumpit yung kanyang Brother Willie, lumpia nung araw. Oo, yun nga, Brother Edwin. Ang mga membro doon sila napahanga na mayroong mangangaral na naghahanap buhay, hindi umaasa sa mga inyaabuloy, kasi sabi ni Brad Eli, yun mga kilala niyan, yung mga taga-Haligit Suhay, Brad Edwin. Opo. Yun abuloy ng mga miyembro, saan ginagamit? Pinambibili ng sigarilyo, Brad Edwin. Opo, sa bisyo ginagamit, Brother Willie. Sa bisyo kasi sa Haligit Suhay, libre sigarilyo, libre alak. Yun abuloy ng mga miyembro, doon napupunta. Para doon sa bisyo noong manggagawa, anong ministro na manigarilyo at uminom ng alak, Brother Edwin. Opo. Kaya si Brad Eli, nung panahon na yon, naipresenta niya yung sarili niya na hindi siya interesado sa sa pumapasok na abuloy sa iglesia, yung mga binibigay ng mga miyembro, Brad Edwin. Kasi si Brad Eli, meron siyang sariling hanap buhay, meron siyang sariling negosyo, Brad Edwin. Yun ang sinasabi nila, Brother Willie. Diba? Na nag-umpisa sa negosyong lumpia at natapos sa negosyong nightclub na Area 52 sa Brazil. Naloko na. Opo. From lumpia to nightclub, Brother Willie. Ayun, di ba? Namatay si Brad Eli na negosyante na nagtayo siya ng negosyong nightclub Area 52 sa Brazil na sa aking natanggap na impormasyon, ngayon Brother Edwin, na iba na ang may-ari noong Area 52. Iba na po ang ang may-ari ng Area 52 sa Brazil, Brother Willie. Mukhang naibenta na, Brother Edwin. Binitawan na. Sino kaya ang nagbenta ng, Brother Willie? Malamang yung tagapagmana, Brother Edwin. Oo. Ayan, sa pang questionable yan, tagapagmana yan. Tagapagmana. Yung private nurse. Sige, Brother Willie, tuloy tayo doon sa ating tinatalakay. Ayan, yan yung ni Brad Eli na para imarka niya na yung mga mangangaral na tumatanggap ng sweldo
mga mangangaral na yung kanilang mga anak napag-aaral sa eskwelahan dahil sa suporta na ibinibigay ng church mula doon sa mga church offering. Yun ang ni Brad Eli para mapasama yung imahe ng mga pastor, Brad Edwin. Opo, yun ang kanyang ginagamit na mga pamamaraan para ibagsak yung iba at maiangat naman yung kanyang sarili, Brother Willie. Yes, at pati nga yung mga nagmamanggagawa, sabi ni Brad Eli, kung kayo magmamanggagawa dito sa iglesia, sinasabihan ko na kayo na kung sweldo ang inyong inaasahan, ay walang sweldo ang manggagawa dito, Brad Edwin. Opo. Oo. Minamarka ni Brad Eli, pagka ikaw swelduhan, hindi ka sa Diyos. Pagka ikay umaasa sa sweldo, hindi ka sa Diyos niyan, Brother Edwin. Oo po, dahil daw po ang pagmamanggagawa hindi naman benepisyo kundi sakripisyo, Brother Willie. Yes, yan ang kanyang sinasabi na dapat ang pagmamanggagawa, handa kang magsakripisyo, hindi benepisyo, hindi ganansya ang habol mo kung ikay nagmamanggagawa, Brother Edwin. Opo, hindi pakinabang pang sarili, Brother Willie. Kaya ako, maikwento ko lang, Brother Edwin, sa ating mga ka-Bible study ngayong gabi. Nung ako'y nagmamanggagawa na dyan sa MCGI na yan, nung umpisa, Brother Edwin, yung aking pagdestino, yung pamasahe ko, bigay pa ng nanay natin. Tama po, Brother Willie. Oo, ang mami natin ang nagbibigay sa akin ng pera, pamasahe para ako'y makadistino. Kasama na rin yung pang-abuloy, Brad Edwin. Opo, siyempre kailangan may pasobra kasi dahil mayroong kailangan may tungkulin, Brother Willie, na na dapat maganap Oo, manggagawa ako, Brad Edwin, dumidistino, nag-aabuloy din. Ang nagbibigay sa akin, yung mami natin. Tama po. Ayo, tapos noong ako naman ay sabihan ni Brad Eding, tumira ako sa Apalit, Pampanga, sa Central, doon sa Convention Center, Brad Edwin. Opo. Doon pa sa Lumang Pasalamatan, doon sa lumulubog na subdivision. Doon ako, unang tumire. Tama po. Tapos sinalipat doon sa Convention Center. Ang aking pagmamanggagawa noon, binibigyan ako ng allowance weekly na 300 pesos, Brad Edwin. Medyo naman, Brother Willie, medyo may halaga pa ng konti yung 300. 300 pesos, binata pa ako noon, Brad Edwin. Tama po. Mga 1990s yung, Brad Edwin. Kasi natira ko ng Apalit, Pampanga, mga 1993, ganon. 1993. Mga Brother Willie, 95, 96, mga ganyan, 97. Oo, bali yun. 300 pesos weekly ang aking allowance. Pamasahe ko, pambili ko ng sabon, ng toothpaste. Oo. Basta yung lahat ng aking mga pangangailangan, doon na sa 300 pesos weekly, Brad Edwin. Basta kailangan mapagkasya mo yun, Brother Willie. Oo, at doon na rin yung pang-abuli ko. Bagay, manggagawang dumidistino, magpapakita ka rin ng halimbawa sa mga dinidistinuhan mo na pagka-abulo yan, mag-abuli ka rin, maghulog ka rin doon sa kahon. So yung 300 din, Brother Willie, ikaw na ang bahalang mag-dibay-dibay. Oo, ako na nagdidibay-dibay noon. 300 a week, sa isang buwan, Brother Edwin, ano lang ngayon, 1-2. 1-2. Ayan. Sige, kung meron dyan mahusay sa mathematics. Ganon yung aking pagmamanggagawa nung araw. Dahil ako stay in na sa Apalit, Pampanga at full-time na sa pagmamanggagawa. Dahil kasama na ako ni Brad Eli sa mga Bible exposition. Mula Lunes hanggang Biyernes, Brad Edwin, ng Bible exposition. Po, araw-araw, gabi-gabi, nasa lansangan kayo ng Brother Willie. Oo, tapos dumidistino pa ako. May pagkakataong ako napapadistino rin sa ibang lugar. Lalo may mga problema doon sa mga lokal. Ako ipapadala ni Brad Eli para maging troubleshooter. Ganon.
Opo, para ayusin yung problema, Brother Willie. Oo, gano'n ang nangyayari. Yung mga panahon ako ay nagmamanggagawa sa MCGI. Ang nasa isip ko noon, yung sinabi ni Brad Eli na magmamanggagawa ka, dapat sakripisyo. Hindi dapat sweldo ang yung hinahabol, hindi dapat pakinabang, hindi dapat ganansya, Brother Edwin. Opo, kundi sakripisyo dapat. Oo, na yan yung sinabi ni Brad Eli nung umpisa. Pero later on at hanggang sa si mawala at ngayon, Brother Edwin, sa kasalukuyang pamunuan ng MCGI, kikita mo yung mga manggagawa dyan ngayon yung mga ministro puro naka-Amerikana na ngayon no? Tama po, dating humihilab din ang tiyan ng Brother Willie. Wala rin laman ng sikmura. Nung araw, Brother Edwin, pagka ikay manggagawat, ikay nakasuot ka ng polo. Polo pa lang, medyo iba na dating mo nun. Iba, medyo level up ka na nun, Brother Willie. Kasi dati, sila ka-ato, dumidistido, naka-t-shirt lang Tama po. Yung round neck, yun lang. Pwede na yun nung araw, nakamaong ka, tapos naka-t-shirt, pwede na yun nung araw. Tapos yun, pagka ikaw nakakapag-polo shirt na, yun, medyo asensado ka na no, Brother Edwin. Tama po. Di ba si Kaato, Brother Willie, nung nakarating sa ating uli, naka-tricycle lang? Hindi, tricycle, pero bago pa yan, nagbibisikleta pa sila no, Brother Edwin, sa Baliwag. Ganun ba? Oo, mula Pulilan hanggang Baliwag, binibisikleta nila yon. Kaya late na pala yung nakita kong tricycle ni Kato. Oo, medyo asensado na si Kato nung makita mo. Ganun ba? Pero nung huli, mas asenso talaga. Nung pagkatapos ng tricycle, nag-owner jeep na yan Tapos nag-level up sa kotse. Nag-level up sa adventure, Brother Edwin. Tama po. Nung banda huli, may negosyo pang junk shop, Brother Willie. Oo. Yan ang ating dyan, naalala, Brad Edwin, na dahil si Brad Eli, meron siyang mga sinabi na ang mga pastor na yung mga abuloy, yung mga church offering, ginagamit ng mga pastor para sila makaraos. Sila may pagkain, may anak na mapag-aral sa eskwelahan, galing doon sa mga abuloy, church offering, mali daw yun, mali. Sabi ni Brad Eli, dahil dapat ang mangangaral ay may hanap buhay, may trabaho. Ang ginagamit na batayan ni Brad Eli, ito ngang si Apostol Pablo, Brad Edwin. Opo. Si Apostol Pablo sa Gawa 20:33-34, babasahin natin, Brad Edwin, itong batayan ni Brad Eli. Hindi ko inimbot ang pilak ni Numan o ang ginto o ang pananamit. Nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay nangagilingkod sa mga kinakailangan ko at sa aking mga kasamahan. Ayan, Brother Edwin. Pag binasa yan ni Brad Eli, tinan nyo si Apostol Pablo. Marunong siyang magpagal, marunong siyang magtrabaho para sa kanyang mga kailangan at para na rin sa kanyang mga kasamahan. Kaya si Apostol Pablo hindi naman siya umaasa sa mga abuloy, sa mga ambag na binibigay ng mga miyembro. Kasi ang Apostol Pablo nagbabanat ng buto. Si Apostol Pablo manggagawa ng tolda, tent maker. Babasahin naman yung nasa Gawa sa Jesse 8:3, Brother Edwin. Ito yung talata. At sapagkat ang hanap buhay niya gaya rin ng kanila, ay nakipanuluyan siya sa kanila. Nakituloy si Apostol Pablo dito sa mag-asawang Prisca at Aquila. Dahil iisa ang hanap buhay nila. At sila'y nagsigawa. Sapagkat ang hanap buhay nila gumawa ng mga tolda. Ayan, Brother Edwin. Opo. Mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Marami tayo, Brother Edwin, ngayon. 63 sa YouTube Live. Facebook marami. Live.
Maraming interesado, Brother Willie, ha? Oo, Facebook Live 11. Tapos 63 sa YouTube Live. Ayan, marami tayong mga kasama sa ating Bible studying ito at alam ko na sila nakakasunod dahil karamihan dyan mga exiters closet sa MCGI. Dito sa ating programa, tayo parehas dito, patas tayo dito. Kung ano yung stand ni Brad Eli, ano yung mga talatang ginagamit niya, ito, binabasa rin natin. Opo. Si Brad Eli, si Apostol Pablo ang kanyang pinipresenta sa kapatiran At yun ang sinusundan ni Brad Eli. Kaya nga si Brad Eli, Brad Edwin bandang huli ang pakilala na rin ng mga miyembro sa kanya. Pagkakilala, siya ang makabagong Apostol Pablo, Brad Edwin. Yun, makabago Brother Willie. Oo. Kung meron ikang Apostol Pablo ng Biblia, meron namang makabagong Apostol Pablo sa panahong nating ito. At si Brad Eli yun. Tapos may Timoteo, sa Biblia, meron din makabagong Timoteo. Si KDR naman daw yun, Brad Edwin. Pero napunta sa abroad, Brother Willie, ang tawag sa kanya, si Timoteo. Si Timoteo. Galit na galit sila sa akin nung marinig sa akin yung si Timoteo na yon. Sabi ni Resty, bakit mo tinatawag na si Timoteo? Bakit si Timoteo? Talaga naman ako, naninibot yan na kanyang Brother Willie, na kanyang expertise, manimot sinimot ba naman yung mga taga-Canada, Brother Edwin? Kwento sa akin yung Exeter sa Canada sinimot yung kanilang pambayad sa coordinating center. Sinimot yung pambayad sa kuryente, sa tubig, sa telepono. Kaya nagkagulo daw sila doon sa Canada nung dumalaw doon si KDR. Away-away daw sila doon Pati daw yung credit card simot din, Brother Willie. Kaya nga, Simoteo Brother Willie, Simoteo. Ngayon. Eto, si Apostol Pablo, pinagbatayan ni Brad Eli na siya may hanap buhay, siya gumagawa ng tolda. Kaya si Brad Eli, ito naman ang pinakita sa kapatiran. Meron siyang negosyong lumpia, Brad Edwin. Opo, Brother Willie, yun ang kanyang front na negosyo, Brother Willie. Tapos nadagdagan pa yan ng feed supply, Brad Edwin, yung mga feeds para sa mga alagang hayop, Brad Edwin, yung sa mga sa bukid, baboy, gano'n. Opo, meron pang auto supply, Brother Willie. Yan, auto supply. Tapos meron ding restaurant na linamnam, Brad Edwin, di ba? Linamnam na hindi malinamnam. Di ba? Tapos nadagdagan pa ng water station. Tama, Brother Willie. Ayan. Tapos meron pang mga pumasok ng mga palaisdaan, Brother Edwin. Opo, yung meron pang Brother Willie, yung farm ng ostrich. Oo, yun. Yan yung mga binabakit ni Brad Eli na na mga negosyo niya, Brad Edwin, sa mga natatandaan ko. Baka yung ating mga ka-exiters dito, may mga natatandaan pa kayong mga negosyo ni Brother Eli. Yun yung mga yung mga pinapakita niya sa publiko na meron siyang ganitong negosyo. Pero ang totoong negosyo talaga ni Brad Eli yung MCGI, Brad Edwin. Opo, yun talaga ang yung talaga ang main company, yung MCGI. Yung mga yung pasalamat na 3 araw na yan. Dahil negosyo talaga yung MCGI Kailangan sa 3 araw na yan ubos ang mga paninda dyan, Brad Edwin. Opo, kaya sold out, Brother Willie, walang matitira. Oo, kaya nga pagka pasalamat na 3 araw ng araw yung PBK na yan, salamat ng kapatiran, SPBB ngayon. Yung Brad Edwin, yung grocery na yan talagang ubos Talagang ubos ang paninda dyan. Parang dinaanan ng ng bagyo. Parang nabuhawi, Brother Willie. Parang nilimas yung yung shed. Oo, lahat ng talagang makakain dyan ubos. Pagkain, ubos, Brother Edwin. Opo, malaki ang kita nun, Brother Willie. Ubos ang laman. Talaga namang, talagang
Tubong ano talaga sila yan, lugaw, Brother Edwin. Tubong lugaw talaga nangyayari. Ayun. Yung mga nabanggit kong mga negosyo na yan, bawa yung feed supply, auto supply na yan, yung restaurant na yan, may mga puhunan dyan si Brad Eli, Brad Edwin eh. Opo. May kapital yung Brother Willie. Oo, yung kapital galing din sa sa abulo yan, yung mga binigay ng mga miyembro. Ganun na nga po ang nangyari doon, Brother Willie. Oo, pinaghalo na ni Brad Eli yung sinasabi niyang mga pinundan niyang negosyo na ang kapital ay galing din sa abulo yan. Yun ang hindi tama, Brother Willie. Yan ang aking dyan, natuklasan na kung meron bang mga negosyo si Brad Eli na naglabas siya ng kapital, yung pinangkapital niya galing din naman sa abulo yan na binigay ng mga miyembro. Tama po. Kaya nga si Brad Eli, pagka nagsasalita yan bawa sinasabi niya na kulang daw ang pambayad sa radyo, telebisyon. Kailangan daw punan ni Brad Eli. Kinuha daw niya sa mga kinitan niya sa kanyang mga negosyo, Brad Edwin. Hindi yung mga miyembro hangang-hanga kay Brad Eli. Na si Brad Eli nagpapaluwal. Nag-aabono para daw mapunan yung kakulangan na pumapasok na abulo yan, pambayad sa radyo, telebisyon. Hindi alam ng mga miyembro. Yung mga negosyo ni Brad Eli, ang kapital nun, galing di sa abulo yan. Naloko na. Hindi alam ng miyembro, Brother Willie, ginisa lang sa sariling mantika. Yes, oo, yun ang tamang salita doon. Ginisa sa sariling mantika yung mga miyembro. Kahit nga, Brad Edwin, yung mga sinasabi ni Brad Eli na pumili siya ng lupa, issue siya ng cheque, di ba? Opo. Kaya nga raw yung convention center na yan yung mga lupa dyan ay nabili kasi si Brad Eli bumili. Kaya nga kung matatandaan mo, Brad Edwin, noong araw napakinggan ko yun, pasalamat. May inaway si Brad Eli na miyembro sa MCGI. Bakit po? Ano po ba ang dahilan? Kasi yung miyembro na yon nanghihikayat siya na may mga miyembro na sumama doon sa kanyang grupo kasi nagpapakilala yung miyembro na yon na sila ang may-ari ng mga lupain sa Luzon. Opo. Natanda ko na. Oo, yung miyembro na yon parang pinapakilala niya sarili niya na sila ang mayamang pamilya sila na nagmamay-ari sila ng mga lupain sa Luzon. Opo. Pagka sumama ka ron sa grupo ng miyembro, siyempre meron yung membership fee, magbibigay ka, magbabayad ka, no? Para ikaw daw mapartihan ng mga lupa dito sa Luzon. Tama, opo. Ano yun? Sa consultation, ni-report kay Brad Eli. May open forum pa nun, Brad Edwin Opo, ano po ang nangyari? Wala na ako sa MCGI, exiter na ako. Pero may mga kaibigan tayo nung araw, binibigyan ako ng link ng pasalamat. Kaya ito talagang napakinggan ko, Brad Edwin, nung magalit si Brad Eli doon sa miyembro. Ano po ang sabi? Sabi ni Brad Eli, bakit naman ako maniniwala na ikaw at ang pamilya mo ang may-ari ng mga lupain dito sa Luzon? Sabi ni Brad Eli. Yan igang lupa na yan sa pasalamatan Akin yan Sabi ni Brad Eli. Ako may-ari niyan Tama. Sabi ko kay Brad, sa sarili ko na marinig ko yan, huli ka sa bibig mo. Sige. Brad Edwin, tanongin natin itong mga nandiyan sa Facebook at YouTube. Kung meron silang natatandaan na ganoong pagkakataon sa pasalamat, open forum, merong iniharap doon sa open forum sa pasalamat na yun nga pinagalitan ni Brad Eli yung miyembro na na-report na nagpapakilala lang sila ang may-ari ng mga lupain sa Luzon. Sabi ni Brad Eli, hindi ako makakapayag na kayo may-ari ng mga lupain dito sa Luzon. Yan ikang pasalamatan na yan Ako may-ari niyan Sabi ni Brad Eli, may titulo ko niyan Opo, hindi ako papayag na mapunta sa iyo to, sabi ni Brother Eli. Ikaw bumili nito sabi niya.
Yung Brother Edwin, ang aking natatandaan. Yung mga checking initially, Brad Eli, sa pangalan niya yung cheque, no? Pero yung pinampondo roon, pinanghingi sa mga miyembro yun, Brad Edwin. Opo, doon din manggagaling yun talaga. Wala namang ibang pagkukunan, Brother Willie. Dahil yung mga negosyo, hindi namang ganun kalakas kumita, Brother Willie. Tapos meron pang sinasabi si Brad Eli na meron tayong lupa, binili. Para maging parking lot, parking area ng mga dumadalo sa pasalamat, di ba? Opo. Kasi problema daw yung parking area, di ba? Dahil nga maraming mga sasakyan, nagta-traffic sa kalsada, di ba, Brother Edwin? Opo, para magkaroon ng expansion, Brother Willie. Meron ikang lupa na inalok sa atin para maging parking lot. Para pagka dumadalo mga kapatid, yung mga sasakyan nila, nando sa parking lot, Brad Edwin. Brother Willie. Alam mo ba kung sino ahente ng parking lot na yon? Sino po ba, Brother Willie? Nanay ni KDR. Aba, talagang mahilig mag-ahente yan, ano? Nag-alok ng lupa para maging parking lot ng mga dumadalo pagkapasalamat. Ang ahente nanay ni KDR Baka ang katwiran nila, Brother Willie, kaysa mapunta sa iba, di siya kamag-anak ko na. Yun nga, Brother Edwin, pinagkakitaan pa yung mga kapatid. Kumbaga, pumarga pa yung komisyon noong nanay ni KDR. Opo, imbes na bumaba ang halaga, tumaas pa. Yes, Brother Edwin. Dahil nang umisyon pa. Oo, tapos ito maganda. Bubili ng parking lot para nga yung mga dadalo sa pasalamat, hindi problemahin yung sasakyan. Opo. Parking lot na naniningil ng parking fee. Galing Talagang magaling sa pagpapapasok ng pera talaga, no? Oo, yung pinambili noong lupa para maging parking lot na nag-ahente yung nanay ni KDR, kumita pa bilang ahente. Nung nandyan na yung lupa, ginawang parking lot, yung mga dadalo sa pasalamat na mag-aabuloy, bibili ng mga panindaron, magbabayad pa ng parking fee. Naloko na. Walang tapon talaga, Brother Willie. Puro papasok, walang palabas. Yan, Brother Edwin, ang hindi alam noong mga nandyan. Na yan alam ko, Brother Edwin. Opo. Ba't hindi ko malalaman, nasa kusina ako nung araw, Brother Edwin. Kahit saan talaga, Brother Willie, iba yung malapit sa kusina. Di ba? Kaya nakita ko kung paano nagbago buhay nitong yung pamilya ni Brad Eli, yung mga kamag-anak niya. Kasi mga kamag-anak ni Brad Eli, mga commissioner din Brad Edwin. Hindi malabo. Oo. Di ba yung nagpapa-construction, may mga papasok na mga bakal. Meron kamag-anak si Bratelli, yun ang ahente ng mga bakal na pumasok doon. Talagang may inside job pala talaga sa loob, Brother Will. Yan ang dyan. Na ang kaawa-awa yung mga miyembro. Yung mga miyembro ang napagsamantalahan talaga. Yung mga miyembrong walang kamalay-malay, Brother Willie. Ngayon, na-establish na natin kung ano yung pinagbabatayan ni Brad Eli, si Apostol Pablo. Manggagawa ng tolda, gumagawa ng tolda, tent maker. Hindi umasa si Apostol Pablo sa mga abuloy. Hindi siya kailangang para makakain gamitin yung abuloy na bigay ng mga miyembro. Tapos ito nga itong mga exeter. Ito ngayon ang kanilang pinupukol. Pagka ang pastor, walang trabaho, walang hanap buhay, at hinabubuhay niya yung mga church offering, yung mga abuloy, ambag ng mga miyembro. Hindi tunay na mangangaral yan, Brother Edwin. Opo. Papasasalang yan.
Oo, kasi pag binasa mo Biblia, ang mga mangangaral may trabaho, may hanap buhay. Ang Panginoong Hesukristo karpintero, Brother Edwin. Mag-mute ka. Karpintero si Jesus Christ. May kausap Opo. yata si Brother Edwin. Hindi ba may pumasok na ano? Ayan. Si Jesus Christ, karpintero. Opo. Ayan. Marunong magkarpintero si Jesus Christ. Tapos, pati nga yung mga apostol mangingisda din Si Pedro, mangingisda. Si Andres, si Juan at Santiago, mangingisda. Pag binasa mo yung Mateo 4:18 hanggang 22, mangingisda yung mga pangangaral na yan. Si Jesus Christ naman karpintero. Marcos 6:3. Opo. Brother Edwin. Si Mateo naman maninigil ng buwis. Tax collector. Mateo 9:9. Tapos si San Lucas naman isang doktor. Colossians 4:14. Yun yung mga ginagamit nila mga talata para yung mga nakikinig sa kanila, makumbinsin nila na ang mga mangangaral ng Diyos, mayroong hanap buhay, may trabaho. Opo, at saka kinukondisyon talaga yung isip, Brother Willie, na sila ay ganun talaga. Oo. Pagka ang mangangaral, walang trabaho, walang hanap buhay, tapos umaasa doon sa church offering, sa mga ibinibigay ng mga miyembro, hindi tunay na mangangaral yun. Opo. Ngayon, paano natin bibigyan ng paglilinaw yan, Brother Edwin? Paano nga po ba, Brother Willie? Ano po ba ang ating masasabi na yan sa bagay na yan? Ganito to, mga kapatid, mga ka-Bible study. I-shortcut ko na lang para tayo po hindi na masyadong magtagal. Tama naman yung mga talata na binigay, si Jesus Christ karpintero, ang mga apostol mangingisda, gaya ng apostol Pedro, Andres, Juan, Santiago, sila ay mangingisda. Si Mateo, tax collector. Opo. Si Pablo, tent maker. Si Lucas ay manggagamot, doktor. Tama naman yun. Hindi tayo kumukontra doon Kaya lang, eto na naman ang masasabi ko. Hindi na naman masyadong pinag-aralan at pinag-isipan nitong mga tumututol, Brother Edwin. Opo, naging na naman sila, naging padalos-dalos na naman sila dyan, Brother Willie, sa bagay. Oo, naging pabigla-bigla, padalos-dalos itong mga exeter na yan yung kanilang pinagbatayan at eto na sila, may konklusyon na pagka ang mangangaral ay hindi nagtatrabaho, walang hanap buhay, hindi totoo yun. Ito naman ang masasabi natin. Si Jesus Christ, tama, karpintero. Tama po. Ang tanong ko naman sa ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube, hanggang kailan ba si Jesus Christ nagkarpintero? Yun po. Sige nga po, sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, pwede po ba kayong mahinga ng sagot dyan? Totoo na nagkarpintero si Jesus Christ. Totoo. Mangingisda sina Apostol Pedro. Totoo. Itong si Mateo, tax collector. Totoo. Itong si Pablo, tent maker. Totoo na itong si Lucas ay manggagamot. Ang tanong ko lang, kailan nila pinractice yung kanilang mga mga profesyon na yan? Yung pagiging karpintero ng Panginoong Hesukristo. Hanggang kailan ba niya ginawa yung pagkakarpintero, Brother Edwin? Yun po ang tanong dyan, Brother Willie. Hanggang kailan ba niya, kailan ba siya natiling karpintero, Brother Willie? Oo. Hanggang kailan yung pangingisda? Pagiging mangingisda ng mga apostol? Hanggang kailan si Mateo maninigil ng buwis? Opo, may panahonan niyan, Brother Willie, di ba? Yun uli ang sinasabi ko, yung time element, Brother Edwin. Opo, mahalaga talaga yan dahil pagka hindi, maliligaw ka Oo.
Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, sana sumagot. Sana dito po kayo mag-comment pagka po ako nagtatanong, pag ako nagbibigay ng pagkakataon sa inyo na mag-react, ha? Dito kayo sumali sa talakayan, ha? Pagka po ako may ganitong tanong. Opo, mag-participate po kayo at makasama po namin kayo dito sa ating pagtalakay, mga taga-subaybay. Oo, si Jesus Christ, nagkakarpintero, nag-aalduwage, nung hindi pa siya nagtuturo, hindi pa siya nangangaral, Brother Edwin. Opo. Pero nung umpisahan na ng Panginoong Hesukristo ang ministeryo ng pagtuturo, pangangaral ng mga salita ng Diyos sa mga tao, siya ba nagkarpintero pa rin? Hindi na po. Iniwanan niya yung pagiging karpintero, Brother Willie. Di ba, stop na siya, huminto na siya, tigil na siya sa pagkakarpintero. Tama ba yon, Brother Edwin? Tama po. O, sa ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube, tama po ba yon? Sang-ayon po ba kayo? Meron ba kayong mababasa sa Biblia na si Jesus Christ, nangangaral na, nagtuturo na ng salita ng Diyos sa mga tao, nagkakarpintero pa rin? O huminto na siya sa pagiging karpintero? At nag-focus na sa pangangaral ng mga salita ng Diyos, pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Fernando James, amen po, may time element talaga. Tama po, ayan, Brother Edwin. Opo, mahalaga talaga yung timing, time element. Kasi pag hindi mo kinonsider yan, hindi mo alam kung nasa ang panahon, yung pangyayari, yung sitwasyon, Brother Willie. Sige, Brother, pakibasa mo pa itong mga pumapasok na mga comment. Ayun po, sabi niya, nung nangaral po, huminto na, galing kay Rilan Sang. Tama po, focus na dapat sa pangangaral, hindi sa paghahanap buhay. Yan, Brother. Ayan. Kay Terminator naman galing yung comment na yan, Brother Edwin, ano? Opo, kasi Brother Willie, nung araw, ang nangyayari, sabay Sabay yung paghahanap buhay, pagdinegosyo, at yung pangangaral. Kaya, ang yung mga miyembro naman, hangang-hanga, Brother Willie, kasi, biro mo nangangaral na, naghahanap buhay pa. Di ba? Alam mo, Brother Edwin, si Brad Elig, natatandaan ko, isang pasalamat. Umamin siya sa mga kapatid. Sabi niya, mga kapatid, ako nga ay nahihiya na rin sa Diyos. Sabi ni Brad Elig. Kasi matagal na akong hindi nakakapagbasa ng Biblia. Yun ang nangyayari, Brother Willie. Nasakripisyo yung Biblia, yung pangangaral, Oo, nawalan ng oras si Brad Eli sa pagbabasa ng Biblia. Oo. Kasi masyado yung na-occupy si Brad Eli, yung oras niya sa paghahanap buhay para daw kumita, para daw may pambayad sa mga bayarin sa iglesia. Dahil maraming utang, Brother Willie. Oo, hindi na ako nakakapagbasa ng Biblia. Tama nakakapag-Bible exposition pa rin ako. Sumasagot ako sa mga tanong. Pero yung magbasa pa ako ng Biblia sa gabi bago matulog, mag-aral pa ako, hindi ko na nagagawa yon, sabi ni Brad Eli. Kaya pala nung nasa Brazil, Brother Willie, mali-mali na turo. Oo, sabi pa nga ni Brad Eli, si Brad Willie na nga lang ang nagbabasa kayo sabi niya. Oo, nung panahon na yon, ako tinuro niya si Brad Willie lang talaga nakakapagbasa ngayon. Ako hindi na. Kasi dahil talagang na yung oras ko. Siyempre pag uwi ko sa bahay, pagod na ako, matutulog na lang ako. Wala na akong panahon para magbasa ng Biblia. Yun, sabi ni Brad Eli. Kaya ako nahihiya na nagkakaganon na matagal na ako hindi nakakapagbasa ng Biblia. Ang sa akin dyan, Brother Willie, kung si Brad Eli hindi na nakakapagbasa, paano pa si Kuya? Ganito yan, Brad Edwin. Noong may talata si Brad Eli pinapahanap sa pasalamat. Medyo, natagalan ako natagalan akong makita agad. Sabi ni Brad Eli,
Sige. Para makita agad yung talata, magbibigay ka ako ng premyo, 1 kabang bigas sa unang makakakita ng talatang hinahanap ko. May premyo, Brother Willie, ha? 1 kabang bigas. Nasa stage kami noon. Si KDR nasa stage din. May bumulong sa kanya. Sabi ng bumulong sa kanya, Kuya, hanapin natin. Baka makita natin. Oo, gusto makuha 1 kabang bigas, Brother Willie, ha? Oo, sabi ni KDR, tumigil ka. Si Brad Willie nga, nahihirapang makita. Tayo pa makakita niyan. Naloko na. Ibig sabihin, talagang hindi na niya binagyan ng pag-asa yung sarili niya na makikita niya yung Brother Willie. Talagang inamin na niya kagad. Sumuko agad di ba? Oo, para hindi na siya mahirapan. Parang kay chairman din, si Brad Roland, di ba? Nung sinasabi ni Brad Roland na yung mga unheard truth po, mga kapatid, itutuloy po yan ni Kuya. Mga unheard truth na yan. Opo. Nung nagsalita si KDR, sabi ni KDR, Brad Roland, pasensya ka na. Sorry. Unheard truth nga yan Paano ko maitutuloy? Hindi ako magkakalkal ng hiwaga dito, Brad Roland. Ayan, Brother Edwin, ang aking dyan. Ang aking nalaman dyan, na sumuko agad si KDR. Wag na natin subukan pang hanapin yung talata. Si Brad Willie nga, nahihirapang makita. Tayo pa makakita niya na. So, balik tayo sa ating tinatalakay, Brother Willie. Hindi pala pwede sabay yung pangangaral at saka yung paghahanap buhay. Oo, kaya ang mga nabasa natin na mga mangangaral, karpintero si Jesus Christ nung hindi pa siya mangangaral. Opo. Si Mateo tax collector nung hindi pa siya apostol, hindi pa siya mangangaral, Brad Edwin. Opo, yun po si Pedro mangingisda, si Andres mangingisda, si Santiago, si Juan mangingisda. Nung hindi pa sila apostol, nung hindi pa sila mangangaral, Brad Edwin. Opo, pero nung sila po ay naging mangangaral na, sila po ay naging apostol na, ano po ang kanilang ginawa, Brother Willie? Sinabi ng Apostol Pedro iniwan namin ang lahat at kami nagsisunod sa iyo, Brother Edwin. Talagang pinull out pala nila talaga yung kanilang mga pinagkakaabalahan, Brother Willie, no? At sila nag-focus na sa pangangaral. Yun talaga ang tama, Brother Willie. Marcos 10:28, si Pedro ay nagpasimulang magsabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Iniwan ang lahat, pati hanap buhay, Brother Edwin. Opo. Nagkakaintindihan po. Nagkakaintindihan po sa mga nasa Facebook Live at YouTube Live. Naintindihan po ba natin yan? Ayun, Brother Willie, sabi ni Dwight Wamos, busy na din, pati mga KNP. Saan naging busy? Sa Target, Brother Willie. Ayan ang dapat nating makita. Si Brad Eli, dyan yan na kondisyon ng isip ng mga miyembro. Si Brad Eli, para wag mapag-isipan na siya nakikinabang sa pumapasok na mga abuloy, ambag ng mga miyembro, church offering, meron siya mga front ng mga negosyo. Para hindi front mahalata. lang naman yun Front lang para maipakita lang sa tao. Sabi ko nga si Brad Eli, halimbawa, may bubuksang restaurant, Brad Edwin. Opo. Si Brad Eli, magluluto siya ng mga, yung mga ulam. Mga 2 buwan, 3 buwan lang niya gagawin yon, Brad Edwin. Opo, pagkatapos nun, bibitawan na ni Brad Eli, ipapasa na sa iba. Hanggang sa magsara na yung restaurant binuksan. Magugulat ka na lang, hindi na nagbubukas, sarado na, Brother Willie. Kasi, na-serve na yung purpose. Na i-condition na ang isip ng mga miyembro na si Brad Eli may binuksang restaurant. Nagpakahirap siya ron, namuhunan siya ron, Brad Edwin. Opo, kaya puro short-term business lang, Brother Willie.
Oo, nakita ko naman yan nung kunin ni Brad Eli yung sa Uniwide sa Coastal Brad Edwin, yung Uniwide. Opo. Sila ang kumontrata ng pagpapakain doon sa mga empleyado ng Uniwide. Hindi rin tumagal. Hindi umabot ng 6 na buwan Opo, talagang hindi talaga doon ang Brother Willie. Hindi talaga yun ang focus Hindi kasi yun ang main business talaga Oo. Kasi ang talagang main business ang iglesia. Tama. Saka bakit nga naman ako magpapakahirap dili mas mabilis ang pasok ng pera. Si Brad Eli umiyak lang. Tapos maglagay lang ng dextro sa kamay. Dextro sa walang karayom. Oo, magpakita sa mga miyembro. Ano na yun? Mabilis ng pasok ng pera doon, Brad Edwin. Po, Brother Willie. Kasi maaawa mga miyembro na si Brad Eli kahit nahirap ang katawan, nagtuturo pa rin. Nagpapaksa na may dextrose, Brad Edwin, di ba? Opo. Tapos nung silipin yung dextrose, wala palang karayom, Brad Edwin. Oo, Brother Willie, pero hindi tayo ang may sabi niyan, yung kanyang naging close insecurity nung araw. Oo, Brother Edwin. Baka kasi mapagkamalian tayo, Brother Willie, na tayo ang nag-broadcast niyan. Hindi. Tayo po nadinig lang natin, Brother Willie. Yun ang sinasabi natin na ang talagang negosyo, totoong negosyo ni Brad Eli, yung mismong iglesia, yung mga miyembro. Yun ang kanyang negosyo. Di ba nga sabi, captured market yung mga kapatiran, Brother Willie? Oo, captured market. Kaya nga nung mga nagpapasok na yung mga networking, Brad Edwin. Opo. Alam ko napagalitan pa si Sister Luz Bakit po napagalitan si Sister Luz? Kasi ang usapan, lahat ng networking, dadaan kay KDR. Siya mag-a-approve. Kailangan may go signal muna, approval ni KDR bago makapasok, Brother Willie. Oo, dapat kasi si KDR ang magiging upline. Siya yung top. Nasa itaas, Brother Willie. Nasa itaas. May nangyaring pumasok ng networking, dumaan kay Sister Luz. Hindi dumaan sa kanya. Hindi dumaan kay KDR. Magagalit niya. Nung makarating kay Brad Eli yung pangyayari, nagsalita si Brad Eli sa pasalamat. Yan. Sige, Brother Willie. Sabi ni Brad Eli, bakit? Bakit yung mga kapatid ay sumasali sa mga networking na yan na dapat makatulong sa iglesia? Ang nangyayari, kayo lang ang nakikinabang. Sabi ni Brad Eli, bakit? Maiipon ba ang kapatirang ito kung kayo ang napakinggan? Sabi ni Brad Eli, hindi ba kaya naipon ng mga kapatid dahil ang napakinggan nila si kapatid na Eli? Ayun, sabi ni Brad Eli dyan. Masakit na tayo. Wala naman kayong puhunan sa mga kapatid. Hindi naman kayo nagpakahirap, nagpakapagod sa mga kapatid. Ngayon naipon na. Gusto nyo kayo makinaba? Sabi ni Brad Eli. Galit talaga, Brother Willie, no? Sabi ni Brad Eli, kung kayo lang ba ang papakinggan ng mga kapatid, maiipon ba sila? Hindi naman Sabi ni Brad Eli. Ayun. Kaya talagang yung mga miyembro ang kanilang captured market, Brad Edwin. Ginagawang gatasan, Brother Willie. Oo, hanggang ngayon naman hanggang ngayon. Di ba wala na si Brad Eli? Wala na silang idadahilan na gastos sa broadcast, Bible exposition, radio, television. Wala nang ganun Hindi na nila maidadahilan na pangangaral ngayon, ano ang naisip ni KDR na idahilan? Eto, Brad Edwin, dahil yung concert bistado na siya sa concert, nahalata na ng mga miyembro yung mga pa-concert ni KDR Opo. Ito na nga ngayon ang ngayon pinapaingay nila, yung libreng hospital. Yung nationwide, Brother Willie, no? Oo, libreng hospital. Yung sa Facebook, ang pinapakita talaga na ito, libreng hospital, libre lahat dito. Brad Edwin, sabi ko, gas-gas na yan, yung libreng hospital na yan. Brad Edwin. Opo. Gumita na yan. Oo, doon nga sa Quiapo
Sa Quiapo, yan din na sinasabi ni Brad Eli, magpapatayo ng libreng ospital sa Quiapo. Kaya nagpa-concert para makapagpatayo ng libreng ospital sa Quiapo. Ang tanong, meron bang naipatayong ospital sa Quiapo? Walay. Walang iniwan, Brother Willie, doon sa ano. Doon sa bibiling ospital dito sa may Kawayan. Oo. Oo, nung may nakapasok na pera, Brother Willie, biglang nag-back out yung mayari. Oo, 400 million pesos ang budget para dyan sa ospital sa may Kawayan, Bulacan eh. Di nanawagan na sa mga miyembro, may pumasok ng mga pera. Tapos noong nagsalita na sila na mga kapatid, hindi na po matutuloy yung pagbili ng ospital sa may Kawayan, Bulacan kasi po may problema po yung titulo ng lupa. Naloko na. Paano na yung mga pumasok na pera? Ano na ang nangyari? Ay, wala nang doon. Wala nang usapan, no, Brad Edwin. Wala nang kibuan. Wala nang kibuan. Napaka-epektibo talaga nung walang kibuan na yan, Brother Edwin. Ayan, Brother Edwin. Yan yung ating dyan. Gustong mabigyan ng paglilinaw. Ang mga mangangaral na nabasa sa Biblia na may hanap buhay, noong panahong bago sila tawagin para maging mangangaral, may hanap buhay, Brother Edwin. Opo. Mula sa Panginoong Hesukristo, kay Apostol Pedro, kay Pablo, yan. Sila naghahanap buhay. Pero noong tawagin na para maging mangangaral, hindi naman naghanap buhay na. Ngayon, si Apostol Pablo, baka ako habulin ng mga Exeter. Si Pablo nga nangangaral, naghahanap buhay Paano huminto? Ganito yan. Brad Edwin, ako ganun baka akala nila ako kung 52 years old ako ulyanin. Ako makakalimutin na. Opo. Si Jesus Christ, noong mangaral, hinto na sa pagkakarpintero. Ganon din si Apostol Pedro, si Andres, Juan Santiago, hinto sa pagiging mangingisda noong mangaral na. Si Mateo, tigil sa pagiging tax collector nung mangaral na. O ngayon, si San Lucas, Brad Edwin, doktor siya, di ba? Opo. Pero si San Lucas, napapractice pa niya yung pagiging doktor niya. Opo. Kay Apostol Pablo. Siya ay sinasamang madalas ni Apostol Pablo pagka may mga mission siya, may mga lakad siya. Kumbaga sa Brother Willie, para siyang private nurse, ganon, Brother Willie, ang dating. Private doctor, ganon. Oo, private doctor, oo. Ni Apostol Pablo, siya ang madalas kasama sa mga biyahe. Ngayon, si Apostol Pablo, yung binasa natin na siya ay manggagawa ng tolda, tent maker, tama iyon, Brother Edwin, na habang nag-uumpisa si Apostol Pablo sa pangangaral sa mga hentil, siya ang kanyang hanap buhay ay gumawa ng tolda. Nung siya'y nag-uumpisa pa lang kasi siya'y Hudyo na sinugo sa mga hentil, Brother Edwin. Opo, magkaibang lahi, Brother Willie? Magkaibang lahi, magkaawayan. Hindi naman si Apostol Pablo pagmamalasakitan agad ng mga hentil, Brother Edwin. Tama, hindi naman siya kagad matatanggap ng Brother Willie, di ba? Yes, kaya ito ang ginawa ng Apostol Pablo dahil siya nasa lugar ng mga hentil para siya may ikabuhay, may pagkain siya, kailangan niya maghanap buhay, gumawa ng tolda, Brother Edwin. Opo, kumbaga sa Brother Willie, naobliga siya na maghanap buhay dahil doon sa kanyang sitwasyon Yes. Nung siya nasa Corinto, si Apostol Pablo, nakaranas siyang magutom sa mga kasama niya sa Corinto, Brother Edwin. Opo. Sabi ng Apostol Pablo, hanggang sa oras na ito'y nagugutom kami, nauuhaw. Unang Corinto 4:11-13, mababasa yan. Yan ang kanyang naranasan sa mga taga-Corinto na siya'y makaranas ng gutom, mauhaw, Brad Edwin. Opo, dahil nga sa dahil nga kaibang lahi, Brother Willie. At ang mga taga-Corinto, mga tisod sa
aabuloy, tisod sa pagmamalasakit sa mga ngaral. Ganun pala pangyayari doon, Brother Willie, no? Oo. Pero, pagdating naman ng panahon, ito ulit, time element ulit, Brother Edwin. Opo. Noong ang mga sumasampalatayang Kristiyano na mga hentil, nagmamatured na sa pananampalataya. Opo. Kagaya ng mga taga-Pilipos. Aba si Apostol Pablo, hindi nakaranas magutom sa mga taga-Pilipos, Brother Edwin. Iba naman ang pangyayari dyan, Brother Willie, no? Sabi ni Apostol Pablo, ako'y busog at sumasagana, Brother Edwin. Oo. Kung doon sa kabila, sa Corinto, Brother Willie, siya nagutom na uhaw. Dito naman, busog at sumasagana pa. Yes! Ayan, ang dapat nating maintindihan dyan. Ngayon, Brother Edwin, kailangan na nating kasi yung ating orasan, sabi ko para hindi na tayo abutin ng alas 11, no? Opo. Ituloy na lang natin uli itong ating tinatalakay na ito. Opo, marami pa namang pagkakataon, Brother Willie, na ito pwede nating talakayin ulit. Oo, at magbigay tayo siguro ng yung mga prayer request. Bigyan natin ng pagkakataon ng mga prayer request ng ating mga kasama bago tayo tuluyang magtapos sa ating Bible study. Pakibigay ang mga pangalan ng tao na may sakit, kung ano sakit, karamdaman ng tao, o kung ano pang ibang mga kahilingan na gustong hilingin ng ating mga ka-Bible study. Bigyan natin ng pagkakataon dito sa ating programa, Brother. Sige po, mga taga-subaybay, sa inyo po mga prayer request, pakibigyan nyo lang po ang inyong request, kumpletong pangalan, kung ano pong sakit at karamdaman ang ating pong hihingi at ilalapit na kagalingan sa ating Panginoong Jesucristo. Sige po, mga kapatid, pakibigay nyo po. Gusto kasi natin yung mga mga latest prayer request kasi yung mga nakaraan natin napansin ko medyo matagal na, Brother Edwin, no? Wala tayong update kung yung mga prayer request na nabigyan na natin ng pagkakataon ng mga nakaraan meron ng resulta, no? Opo, wala tayong feedback na nakukuha, Brother Willie. Oo, kaya gusto natin itong mga kasama natin ngayong gabi ang magbigay ng kanilang mga prayer request. Ngayon, pwede rin naman, Brad Edwin, na kung wala pang dyan, yun na lang, general commanding prayer yung gawin natin, sige po. Sila na magsabi kung anong mga sakit karamdaman ang uutusan sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo sa pananampalataya natin gawin, mga kapatid, mga ka-Bible study. Kayo na magsabi ko ano po ang mga sakit karamdaman niyo. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutosang umalis at mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan at kalakasan sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Yan, Brother Edwin, tayo ay maghihintay ng update, pasabi sa ating mga ka-Bible study. Kung tumanggap ng kagalingan mula sa Panginoong Jesucristo, instant healing or gradual healing, or meron silang mga answered prayer na tinugon ng Panginoong Jesucristo, gawa po kayo ng short video testimony para magpasalamat sa Panginoong Jesus. Ipamalita po ang kanyang kabutihan, ang ipinagkaloob sa ating kagalingan, ang pagtugon sa ating mga panalangin. Brother Edwin, sige, bumati ka na at makapagpaalam. Opo, Brother Willie, salamat po sa lahat ng ating mga nakasama ngayong gabi dito po sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie. Naway, meron po tayong natutunan mga kapatid, mga tagapakinig, na ang ating pong tinuturo, ang ating pong
ibinabalita rito, kung ano po yung nakasulat sa banal na kasulatan. Naway naging mabiyaya at ang gabing ito para sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. O sige, at Brother Edwin, mag-ready ka lang para sa ating closing prayer. Ikaw na ang mag-lead, ha? At salamat sa lahat ng ating mga nakasama sa ating Bible study ngayong gabi sa Facebook Live, sa YouTube Live. Kung loloobin ng Panginoon ay sa darating na linggo naman, alas 9 ng umaga, tayo po ay muling kasama-sama para ipagpatuloy po yung ating paksa sa darating na Sunday. Ang ating paksa, yung pamagat ng ating paksa, ang mga salitang sinasalita ng dugo ni Jesus para sa mga sumasampalatayang Kristiyano ayon sa Biblia. Alas 9 po ng umaga yan sa darating na linggo ng July 20. Yan po yung ating ipinag-aanyayang paksa sa ating mga kapatid, sa ating mga ka-Bible study. Brother Edwin, para sa ating closing prayer. Opo, Brother Willie. Sige po. Tayo po yung manalangin, mga kapatid, para po sa ating pagtatapos. Panginoon naming Diyos, amang dakila, kagalang-galang at makapangyarihan sa lahat. Amen. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, Ama, sa aming pong pagtatapos ngayong gabi, sa aming pong programa, kami po ay muling lumalapit sa iyong luklukan ng biyaya. Amen. Papasalamat po kami, Ama, sa isang mabuting pagkakataon na muli po naming nakasama ang aming mga tagapakinig, ang aming mga kapatid, upang kami po ay sama-samang makapag-aral ng iyong mga banal na salita. Pagkaloob mo po, Ama, na ito po ay makapagbigay ng pag-asa sa bawat isa sa amin. Magamit po namin ang mga salita mo na amin po naririnig ay magamit po namin sa pang-araw-araw naming mga pamumuhay. Ama, salamat po sa ministeryo na patuloy mo pong pinagkakatiwala sa amin. Salamat po sa paggamit mo sa amin na kami po ay maging instrumento upang maipahayag ang iyong mga banal na salita. Ama, dinadalangin namin sa iyo ang iyong banal na gawain, ang pagpapalaganap ng iyong mga banal na salita sa Facebook Live at sa YouTube Live. Tulungan mo pong palagi na maipangaral ang iyong mga salita at lakipan mo pong palagi ng iyong mga dakilang himala. Pagpapagaling ng lahat ng mga sakit at karamdaman, maging daan po ito upang makasama namin ang aming mga kapwa-tao, mahal sa buhay, na magbalik loob at maglingkod sa iyong marangal na pangalan. Ama, dagdagan mo pa po ang aming mga kapatid na magmamalasakit at susuporta sa iyong banal na iglesia. Gayon din po, magpadala ka pa po ng mga manggagawa na siyang makakatuwang sa lalong ikalalaganap ng pangangaral ng iyong mga salita. Ama, hanggang sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ngayong gabi, hanggang sa aming pagtulong sa iyong mapagpalang mga kamay, ipinagkakatiwala po namin ang aming mga buhay at kapalaran. Ama, ipagkaloob mo po sa bawat isa sa amin ang masarap na pagtulog, ang masarap na pamamahinga. Ilayo mo po kami, Ama, sa iba't ibang uri ng mga masasamang panaginip at sa mga biglaang kamatay. At sa araw ng bukas, Ama, muli mo pong ipagkaloob ang isang mabuting pagkakataon, lakas at buhay, upang kami po makapagpatuloy sa aming po mga ginagawang paglilingkod sa iyo. Ama, sumasampalataya po kami ng buong puso na lahat ng aming panalangin. Napawang kasang-ayon ng iyong banal na kalooban, iyon na pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos Ama. Salamat po, Holy Spirit. Salamat po sa pangalan ng aming Diyos at Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Paalam na po sa lahat ng ating mga nakasama ngayong gabi sa ating Bible study. Salamat po sa inyong oras. Salamat po sa inyong malasakit suporta sa programa. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Good night and God bless po.